Nakakabahala lang itong mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o magfa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magfa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po niyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan. At iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Don Patidongan na talaga pong pinauwian or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang sa akin natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Remulla na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Now, wait a minute. Hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation? Wala pa kang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. That's really unfair and unjust. The Secretary of Justice should be above politics. He should be fair and must observe due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso, ay guilty na itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon. I think sa kay Tevez na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin ho ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdal nyo, o hindi. Fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Hindi po ba? Yung anak nga niya nahabla ng drugs siya ang Secretary of Justice. Wala akong sinabi dun Hindi ako nag-comment dun. Kasi syempre masakit din yun kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Pero ang mga tao nag-expect din po dun ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niyang investors. At dito na nga mga kababayan, nababahala itong si Attorney Ruina Guanzon dito po kay Department of Justice Secretary Boying Remulla dito sa kanyang mga pronouncement mga kababayan. Kasi parang pinangunahan na po ni Justice Secretary
Boying Rimulya itong kaso, mga kababayan, ng missing sabongero nga itong si Atong Ang, kasi at iba pa, no, kasi parang meron na daw yatang kaso, mga kababayan, no, na ihain ng murder case or cases laban dito kay Atong Ang at sa mga kasamahan niyang mga investor patungkol dito sa missing sabongeros, mga kababayan. Kaya itong si Attorney Rowena Guanzon as a lawyer, at lawyer din naman tong si Justice Secretary Remulla, mga kababayan, no, kasi hindi man po siya pwedeng maitalaga dyan sa DOJ kung hindi siya abogado. At as a lawyer dito si Attorney Rowena Guanzon na bahala, kasi parang guilty na ang kanyang pananaw, mga kababayan, no? Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, parang guilty na yung kanyang judgment dito sa kaso na ito, no? At as a Department of Justice Secretary, dapat daw ay siya ay magiging impartial, no? Hindi po siya bias sa lahat ng mga kaso na ginagawa ng DOJ, or itong kaso na sinasampa sa DOJ or sa mga investigation nila whatsoever. Dapat manatili po silang impartial. Hindi po dapat bias. Kasi yung DOJ Secretary daw, mga kababayan, yung last touch nito, no? Kung ano po yung mga findings ng investigations ng mga prosecutor ng DOJ, ay yung last touch dyan ay itong Secretary ng Department of Justice. In this case, nauna na pong nag-press con itong nauna na pong nag-statement, no, nag-issue ng statement itong si DOJ Secretary Remulla, na para bang guilty na agad yung mga taong inakusahan dito, no, sa kaso na ito. At hindi lang po ito first time, mga kababayan, na may mga early pronouncement na agad, early judgment, no, itong DOJ Secretary, maging noon pa man sa kaso ni dating Congressman Arnie Teves, at maging doon sa kay Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, no, na kung saan ay nagpatawag agad siya ng mga press con, at para bang may judgment na agad, no, yung taong inakusahan. Hindi pa man lang nagsimula ang trial, no, sa korte, pero meron na agad early announcement or pronouncement, early statement itong ating Department of Justice Secretary. Dapat iwasan mo na niyang mag-issue ng mga statement, no, about dito sa mga kasong ito hanggat hindi pa man po nagsimula itong trial sa korte at wala pang verdict, no, mismo ang korte kung guilty ba or hindi. At siya mismo sa kanyang sariling opinion ay parang may judgment na agad, parang guilty na agad. Kaya yung mga taong nakikinig sa kanya, mga kababayan, ay syempre DOJ Secretary po siya, at maniniwala sa kanya na talagang may verdict na or may judgment na agad, kasi based sa kanyang sinabi, meron ng guilty, no, or may guilty na agad doon sa kaso na hindi pa naman napatunayan. Yung korte lang naman yung may karapatan na maghusga, no, kung talagang may kasalanan, kasi magta-trial pa sila. May mga evidences pa yan, marami pang yan, mga kababayan, no, proseso. Magta-trial pa, sagutan pa ng magkabilang panig, magpakitaan ng mga ebidensya at mga witnesses kung anong nangyari, at sa huli ang judge, mga kababayan, ng korte, ang huwes, ay siya yung magpapasya kung talagang guilty or hindi guilty yung taong inukusahan. Same thing dito, mga kababayan, no, kay Attorney Topacio, na kanya rin pong binuljakan itong si DOJ Secretary Remulla, base nga din po sa kanyang mga aksyon, no, sa kanyang mga kilos, na nagbibigay na agad siya ng mga unang pahayag tungkol dito sa mga akusado na para bang guilty na agad. Kaya pinuna din po ito, mga kababayan, si Justice or DOJ Secretary Remulla ni Attorney Topacio. At matatandaan natin, mga kababayan, na itong si DOJ Secretary Remulla, no, si Attorney or DOJ Secretary Boying Remulla, ay nag-a-apply bilang ombudsman, mga kababayan, kasi wala na po yung si ombudsman na Martires, no, nag-expired na yung kanyang termino, ay magkakaroon ulit or maghahanap ulit ng panibagong ombudsman, mga kababayan, at ito'y itatalaga ng presidente. Bagamat meron ng mga shortlist, no, mayroon ng mga nag-a-apply,
na mga pangalan na lumutang. At isa nga dito itong si DOJ Secretary Remulla. At si DOJ Secretary Remulla, mga kababayan, ay pamilya ng politiko, no? Bago man siya dyan sa kanyang pwesto ngayon sa Department of Justice, ay siya po ay dating congressman at dating gobernador ng Cavite, at marami siyang kapamilya. Mga anak niya, mga kababayan, no, sa Cavite ay halos politiko na lahat. Ang kanyang mga anak, no, may vice mayor, may governor, may congressman. So talagang politiko ang kanilang angkan, mga kababayan. At para sa akin, no, parang hindi po dapat, no, bilang isang ombudsman dapat independent ka, wala kang kapamilya, walang relatives, yung mga anak mo hindi kasama or hindi sumali sa politika, kasi parang makikita mo na agad dyan, mga kababayan, yung bias, no. Kung sakali pala yung anak mo or kapamilya mo yung may kaso dyan sa ombudsman, tapos ikaw yung ombudsman, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Siyempre, parang may ano na agad yun, mga kababayan, bahid, no? Parang ang pangit pakinggan. On my personal note, mga kababayan, no, dapat si Pangulong Marcos ay hindi niya itatalaga itong mga ganitong klaseng tao, no? Or klaseng qualification na bilang isang ombudsman dapat independent, kagaya kay dating ombudsman Martires, na pagkakalam ko parang wala siyang kapamilya, no, walang kaanak na nasa pwesto ng gobyerno, hindi politiko yung kanyang background, hindi po siya naging mayor, congressman, whatsoever, governor, no, parang independent siya, galing siya dito sa Supreme Court, mga kababayan. Itinilaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating ombudsman, mga kababayan, Samuel Martires noong July 26, 2018, no, matapos nga pong mag-retired itong si dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayan, so siya yung pumalit, at ngayon ay nag-retire na rin, mga kababayan, si Ombudsman Martires, at meron nga pong itinilaga si PBBM ngayon na officer in charge, no, or OIC dito sa ombudsman position, pero wala pa pong final kung sino ang kanyang itinilaga, pero may mga shortlist na, mga kababayan, no, dito sa mga nag-apply bilang ombudsman, mga kababayan, at isa na nga dito si DOJ Secretary Remulla. At sana lang hindi po i-appoint ni Pangulong Marcos Jr., no, itong si Secretary Remulla bilang ombudsman, kasi unang-una ang pangit pakinggan, mga kababayan, at nandun na agad, nyo, hindi mo maalis sa mga isipan ng mga tao na merong bias na, kasi ito pang ginagawa ngayon ni Secretary Remulla. May mga early pronouncement na agad siya dito sa mga cases na iniimbestigahan ng DOJ. Meron na agad siyang sinasabi, hindi pa naman talagang wala pa namang verdict, no, galing sa korte. At yung pamilya niya mismo ay pamilya or angkan ng mga politiko, mga kababayan, sa Cavite. Yung mga anak niya nasa gobyerno ngayon, no? May mga kanya-kanyang pwesto sa gobyerno sa Cavite. At ang pangit, paano na lang kung yung mga inimbestigahan ng ombudsman ay isa sa mga anak niya? So paano kaya yun, mga kababayan? Ano kayang sasabihin ng mga tao? So talagang hindi mo maalis sa isipan ng mga tao na hindi pwede, or parang pangit, no? Parang ang pangit ang sagwa pakinggan na tatay mo na sa ombudsman, o siya mismo yung ombudsman, tapos yung anak mo, for instance, ang merong katiwalian, tapos iniimbestigahan or pinaimbestigahan, ano kayang gagawin? Gaya nung nangyari sa anak niya, yung nahuli na may marijuana, mga kababayan, at although sabi niya mag-i-inhibit siya doon sa kaso, ay pangit pa rin, hindi mo maalis sa isipan ng mga tao na talagang nakikialam ka, no? Isipin nila nakikialam ka kasi tatay ka, anak mo yun, yung may kaso. Talagang nandun sa isipan nila. Same thing dito sa ombudsman, no? Ang pangit pakinggan, at sana po si Pangulong Marcos ay hindi po niya gagawin yan, mga kababayan, kasi kung gagawin yan ay talagang ang pangit, no, ng ombudsman. Para sa akin, mga kababayan, that is my personal opinion. Ang pangit pakinggan na yung ombudsman mo na itatalaga ay isang politiko at angkan ng politiko, at currently may mga anak na nasa pwesto, no, sa gobyerno. Ayan ang pangit. Dapat kunin niya yung mga walang bahid ng politika, yung hindi politiko. Talagang hindi angkan ng politiko. So ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga statement ni Attorney Rowena Guanzon patungkol dito kay DOJ Secretary Remulla? Ayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.